Bago ka matulog mamaya, silipin mo muna ang ilalim ng kama. O baka naman, nasa ilalim ng bahay mo na sila. Hindi lang sa puno, damuhan o hardin nagpapakita ang duwende. May mga naninirahan daw sa mismong ilalim o loob ng bahay. Tahimik. Hindi mo ramdam hanggang may mangyari. May batang biglang nagkakasakit. May naririnig kayong maliliit na yabag sa sahig. Nawawala ang mga gamit. At sa gabi, may mga mata raw na nakasilip mula sa siwang ng sahig. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan ng mga taong nakaranas ng kakaiba mula sa mga duwendeng nanirahan sa loob at labas ng kanilang bahay. Sabayan mo ng inom ng kape at panoorin ang buong video. Ito ang mga kwento ng hindi inaasahang nilalang. Maliliit, makapangyarihan at galit kapag ginambala. Handa ka na bang tumira sa bahay na may ibang nakatira na pala? Ang duwende ay mga maliliit na nilalang na karaniwang sinasabing may taas na isang talampakan, may kakaibang anyo, at naninirahan sa ilalim ng lupa, sa mga punso, o sa loob ng mga lumang bahay. Madalas silang may suot ang lumang sombrero o pulang damit. May mababait na duwende, tinatawag na puting duwende, na nagbibigay ng swerte at biyaya. Ngunit may itim at pulang duwende rin, kilala sa pananakot, paninira, at pagpaparusa sa mga walang galang. Sabi ng mga matatanda, may dalawang mukha ang duwende, minsan mabait, pero kadalasan mapaglaro o makulit. Kung igagalang mo sila, halimbawa mag-iiwan ng kanin o barya, maaaring bigyan ka ng swerte tulad ng isang magsasaka sa Bulacan. Isang umaga, iniwan niya ang kanin sa tabi ng puno. At kinabukasan, natagpuan niya ang ginto sa kanyang bukirin. Pero kapag hinamak mo sila, tulad ng pagtanggal ng bato sa kanilang tahanan, maghanda ka sa ganti. Ang magsasakaring iyon, nang balewalain ng babala, ay nawala ang kanyang mga kasangkapan sa isang iglap at narinig niya ang tawa mula sa puno. Sabi pa, kapag nakita mo ang kanilang matang kumikinang sa dilim, baka hindi ka na makagalaw sa takot. Kaya't kapag nasa gubat o bahay ka, mag-ingat. Baka may duwende na nakamasid. Sinasabi rin ng mga matatanda na may sariling mundo ang mga duwende. Isang dimensyon na nakapatong sa mundo natin. Hindi sila nakikita ng ordinaryong mata, maliban na lang kung gugustuhin nila. Mga lugar na pinaniniwala ang tinitirhan ng duwende. Punso o maliit na burol na tila lupa lang pero may kakaibang aura. Ilalim ng mga ugat ng punong balete, mangga o duhat. Abandoned houses na luman at amoy alikabok at amag. Hardin o damuhan kung saan hindi tumutubo ang ibang halaman. May mga kwento ng mga taong nagtangkang sirain ang punso o simpleng napaupo lang dito at kalaunay nagkasakit, lagnat, ubo o simpleng hindi makapagsalita. Ang sinasabing dahilan, nagalit ang duwende. Mga palatandaan ng presensya ng duwende. Bigla ang pagkawala ng gamit sa bahay at paglitaw nito sa ibang lugar. Tunog ng maliit na halakhak sa gabi. Amoy ng bulok na lupa o usok sa loob ng bahay. Lagnat na hindi maipaliwanag ng doktor. Mga bata na nakikipaglaro sa kaibigan nilang hindi mo nakikita. Ayon sa mga albularyo, kung may duwende sa bahay mo, hindi sila basta-basta umaalis, lalo na kung nasaktan mo sila. Mga tunay na testimonya ng pagkikita sa duwende. Sa Iloilo, isang batang babae ang nakitang laging nakikipaglaro sa bakuran. Ngunit nang tanungin kung sino ang kalaro, ang sagot niya ay si Putput. Walang bata sa kapitbahay na may ganong pangalan. Kalaunan, nagsimulang magkasakit ang bata. Lagnat, ubo,
Tapos hindi na makalakad. Nalaman sa albularyo na kinikimkim ng duwende ang bata bilang alaga. Sa Quezon Province, may mag-asawa na laging nawawalan ng gamit sa bahay. Kutsara, damit, ballpen. Akala nila'y may magnanakaw. Pero nang magkabit sila ng CCTV, walang makitang kumuha. Parang bigla na lang naglalaho ang mga bagay. May mga kwento rin ng duwendeng naging kaibigan o gabay ng tao. Sila raw ay nagbibigay ng swerte sa negosyo, pera o kalusugan. Ngunit isang paalala, ang regalong galing sa duwende ay laging may kapalit. Minsan, ito'y kapalit ng kalayaan mo o kaligayahan ng isang mahal sa buhay. Ang isang kwento mula sa Batangas ay tungkol sa isang lalaking naging matagumpay sa negosyo. Ayon sa kanya, isang maliit na nilalang ang laging sumusulpot sa panaginip at nagtuturo sa kanya ng mga numero para sa negosyo. Ngunit matapos ang ilang taon, unti-unting nawala sa katinuan ang kanyang anak. Hindi lahat ng biyaya ay libre. Sa isang bayan ng Zamboanga, bumisita si June sa kanyang matalik na kaibigan, si Randy, na matagal na niyang hindi nakita. Ngunit nang makita niya si Randy, napansin ni June ang lungkot sa mukha nito. Iniwan siya ng kanyang asawa at mga anak, at ang buhay niya ay parang nawalan ng kulay. Habang nagkukwentuhan, ibinahagi ni Randy ang kanyang hirap. Halos hindi na siya makatulog sa gabi dahil sa problema at sa mga makukulit na duwende na nag-iingay tuwing gabi sa kanilang bahay. June, sabi niya, ang dami ko nang problema. Meron pa itong mga makukulit na duwende sa bahay. Naririnig ko ang kanilang tawa at takbo sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni June sa gulat, pero sa kanyang isip, hindi niya ito pinaniwalaan. Siya kasi ay hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan gaya ng mga aswang o anumang hindi nakikita. Sa halip, naawa siya kay Randy, iniisip na baka depresyon ang tunay na kalaban nito at kailangan na nitong magpagamot sa psychiatrist. Hindi biro ang kalungkutan, nakakabaliw kung hindi gamutin sa isip niya. Nang umalis si Randy papuntang palengke para bumili ng pagkain, naiwan si June sa bahay. Dahil tanghali pa at pagod sa biyahe, naisip niyang magpahinga sa sala. Ilang saglit lang, nakatulog siya. Pero bigla siyang ginising ng kakaibang tunog. Mga maliliit na yapak, parang mga paa ng bata, tumatakbo sa sahig. Nanindig ang balahibo niya, tumayo siya, at tiningnan ang paligid. Walang tao, walang daga, walang anuman. Subalit ang mga ingay ay lumalakas. Parang tumatakbo ito papalapit sa kanya, diretsong harapan. Sa takot, dali-dali siyang lumabas ng bahay, kinuha ang cellphone at tinawagan si Randy. Pare, pinaglaruan ako ng mga duwende. Umalis na muna ako, sabi niya. Boses na nangangatog. Mahirap paniwalaan, pero hanggang ngayon, hindi malilimutan ni June ang araw na iyon. Ayaw niyang maniwala, pero ang naranasan niya sa tanghaling tapat na iyon ay hindi biro. Kakaiba naman ang kwento ni Jane ng Bacolod. Isang mainit na hapon, habang sumisilip siya sa ilalim ng kanilang bahay na gawa sa kahoy at nakataas. Napansin niya ang mga maliit na ilaw na kumikislap. Pula, puti, berde, at iba pang kulay. Parang bituin sa dilim. Gumagalaw ang mga ito, parang may buhay, at natuwa si Jane habang pinagmamasdan ito ng matagal. Napansin niya na may parang nakukbong lupa na animoy hugis ng isang maliit na palasyo. Tinawag niya si Ana, ang kanyang nakababatang kapatid, at sabay nilang pinagmamasdan ito. Ipinaalam nila ito sa kanilang ina, at sinabi ng kanilang ina na huwag galawin ang kanilang nakita dahil baka iyon ay tirahan ng mga maliit na nilalang na di nakikita. Kaya't iginagalang nila ito sa halip na istorbohin. Tuwing hapon, tahimik nilang pinagmamasdan ang mga ilaw, parang lihim na hiyas. Ngunit may kakaiba pa. Sa di kalayuan sa ilalim ng bahay, may itik na nangingitlog araw-araw. At nagtataka sila dahil sobrang dami ng itlog nito araw-araw. Kahit lagi naman nila itong kinukunan para iluto at iulam. Halos hindi ito nauubos at patuloy na dumadami.
naniniwala ang pamilya na grasya ito mula sa mga duwende bilang ganti sa respeto nila. At hindi lang yon, mula noon ay nagtataka sila kung bakit parang sineswerte ang kanyang mga magulang sa kanilang pamumuhay. Nakabili sila ng lupa at dahan-dahang nakagpatayo ng sarili nilang bahay. Nang lumipat sila at iniwan ang inupahan nilang tahanan, hindi nila makalimutan ang duwende. Para sa kanila, ito ang naging tagapagbigay ng kanilang swerte. Totoo man o hindi, ang karanasan ni Jane ay isa sa mga kwento na nagpapatunay sa misteryo ng duwende. May mga nilalang daw na matagal nang naninirahan sa mundong ito bago pa tayo ipinanganak. Tahimik lang silang naninirahan sa mga lugar na akala mo'y sayo. Kaya kung may bahagi ng bahay mo na tila laging malamig, may sahig na tila may kumakaluskos tuwing gabi, o may mga gamit na misteryosong nawawala, baka hindi multo ang gumagala, baka duwende. Kung ikaw ay may kwento rin tungkol sa mga duwende o ibang nilalang na nakatira sa bahay mo, ikwento mo sa comments. Baka yan na ang susunod nating kwento. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa kaibigan mong mahilig sa mga creepy kwento. At tandaan, hindi lang mga tao ang nakatira sa bahay.